Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about totoo bang may guardian demons? So our concept is all about demons. So ang mga demonyo or demons ay masasamang espiritu o mga anghel na naghimaksik laban sa Diyos at ngayon ay aktibong kumikilos upang wasakin ang gawain ng Diyos sa mundo. So nililinlang nila ang mga tao, tinutokso sa kasalanan at hinahangad na sirain ng espiritual na buhay ng isang tao. Gayunpaman, kahit natotoo ang kanilang impluwensya, isinanatili silang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So, hindi nila magagapi ang mga tunay na sumasampalataya kay Kristo Jesus dahil sa tagumpay na nakamtan ni Jesus Christ sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating Bible reading. So our Bible reading is all about Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan sa kalangitan. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? Sinuturo ng verse na ito na ang tunay na labanan ng mga Kristyano ay espiritual. Laban sa mga masasamang espiritu na pinamumunuan ni Satanas. Dahil dito, dapat tayong maging handa sa pamamagitan ng pagsusuot ng buong baluti ng Diyos, which is armor of God. So, natakal na natin to last year. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ang mga demonyo ay totoo at aktibong kumikilos. So, yung mga demonyo is gumagalaw sa mundo na kung saan inaapakan natin upang linlangin at sirain ang pananampalataya ng mga taong sumasampalataya kay Kristo Jesus. So, makikita ito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. So, kapag tinutokso tayong gumawa ng kasalanan o mawalan ng tiwala sa Diyos, ito ay maaaring gawa ng masasamang espiritu. So, dapat tayong magdasal kapag nakakaramdam tayo na parang may negative vibes. Kasi yun pa lang yun eh. Negative vibes pa lang talagang mararamdaman mo na. Second is, nililing lang ng mga demonyo ang mga tao at inilalayo sa katotohanan ng Diyos. So, gumagamit ang demonyo ng kasinungalingan, tukso at maling katuruan upang gawing bulag sa katotohanan ang mga tao. So, makikita to sa John chapter 8 verse 44. So, kapag pinaniniwalaan ng tao na walang Diyos o na hindi mahalaga ang pagsunod sa kanyang salita, ay ito ay isang panlilinlang mula kay Satanas. So, last teaching is walang kapangyarihan ng mga demonyo sa mga Kristiyano. So, dahil si Kristo Jesus ay nagtagumpay sa krus, ang mga demonyo ay wala ng kapangyarihan sa mga tunay na sumasampalataya. So, makikita to sa Colossians chapter 2 verse 15. So, ang isang mananampalataya na nanalangin at nagtitiwala kay Kristo Jesus ay protektado laban sa anumang gawa ng kaaway. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is free from temptation and the devil's scheme. So, kapag natutokso tayong magkasala, is dapat tayong tumakbo palayo sa sitwasyong iyon at maghanap ng kalakasan, which is si Lord. So, makikita ito sa James chapter 4 verse 7. So, kapag natutokso tayo ng kasinungalingan, is dapat lang tayong manalangin sa Diyos para sa kalakasan na magsabi ng katotohanan. So, second is attack Satan's territory through the gospel. So, iparangal ang ebanghelyo at ilawan ang katotohanan sa gitna ng kadiliman. So, makikita ito sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. So, sa halip na sumunod sa kultura ng kasalanan, dapat tayong maging ilaw sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, last application is live by the truth as the defense against Satan's lies. So, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa kasinungalingan ng demonyo. So, makikita to sa John chapter 8 verse 31 and 32. So, kapag pinanghihinaan tayo ng loob, is balikan natin yung salita ng Diyos na nagsasabing hindi kanya iiwan at pababayaan. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about bakit kailangan gamitin ng mga Kristiyano ang estratehiyang flee and attack laban sa demonyo. So, yung free strategy kasi, kapag natutokso o nalalagay sa panganib ng kasalanan, is dapat nating takasan ito at maghanap ng proteksyon sa Diyos. Second is yung attack strategy. So, kapag nakikita nating may gawa ng kasamaan sa paligid, dapat nating labanan ito sa pamamagitan ng panalangin, pangangaral ng ebanghelyo, at pagsunod sa katotohanan ng Diyos. So, ang mga strategy ito ay
nagpapakita na hindi tayo sumusuko sa kaaway, kundi lumalaban sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng tagumpay laban sa kaaway. Lord God, tulungan mo po kaming maging matalino sa pagkilala sa mga gawa ng demonyo at bigyan mo po kami ng lakas upang labanan ito sa pamamagitan ng iyong salita. Lord God, naway palakasin mo ang aming pananampalataya at protektahan kami mula sa tukso at panlilinlang. Lord God, salamat po sa tagumpay na aming tinatamas dahil kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.